Isa sa pinakadakilang katotohanan ng Kapaskuhan ay yung pong pagdating ng Panginoon, yung kanyang ng Diyos ay nagkatawang tao sa pamamagitan ni Kristo Jesus at siya'y nanatiling kasama natin. Emmanuel, sabi doon sa Isaiah 7:14, the Lord Himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. Yan po ang titulo ng ating pag-aaral. Ano po ba ang ibig sabihin? Ano po ang itinuturo sa atin ng katotohanan ito? Na ang Diyos ay nagkatawang tao at nakasama natin. What does God with us mean to us? Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, ang dakila at makapangyarihan sa lahat, muli kami nagpapasalamat, Panginoon, sa dakilang araw na ito na kaloob niyo sa amin. Salamat nga po, Panginoon, sapagkat muli kami po ay sama-sama na naririto sa inyong paanan at patuloy na sinamahan sa mga nakalipas na araw sa aming sambang gabi. At ngayon po ang pinakahuling araw. Salamat, O Diyos, sapagkat simula pa lamang ay kasama na namin kayo at kayo ang aming naging guro at nagturo sa amin. Kung kaya nga po, Panginoon, sa oras na ito, muli kaming dumadalangin ng pag-abot ng inyong kamay sa bawat isa, ng inyong pagtuturo sa amin. Muli kaming kausapin sa pamamagitan ng inyong mga banal na aral na ihahayag sa amin, O aming Diyos. Father God, inilalapit namin ang aming mga puso na kami ay inyong kalulugdan sa oras na ito at anumang mga balakid, anumang maaring humadlang sa aming pakikinig, amay dinadalangin namin na ito po inyong alisin, pawiin, at kami suutan ng kabanalan, bigyan ng isang pusong dalisay, isang pusong sa inyo'y magpapaturo. Ama, dalangin namin ang tinig nyo lamang, ang siya naming tatanggapin at maririnig, walang tanging tinig, o walang tanging anumang salita na nanggagaling sa tao, kundi salita nyo po lamang, O Diyos. Gamitin nyo po ang inyong lingkod bilang daluyan ng inyong pagpapala. Kayo po, O Diyos, ang maparangalan at maitaas, maluwalhati sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. God with us. Ang Diyos ay sumaatin. Ito po ang siyang katuparan ng propesiya ni Isaiah na mababasa po natin sa Isaiah 7 verse 14. Sabi po roon, therefore, the Lord Himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel. Ito po yung prophecy ni Propeta Isaiah patungkol sa pagdating ng manunubos. At ang sabi po niya, ang isang birhen ay magdadalang tao at manganganak at kanyang tatawagin itong Emmanuel. Sa Matthew chapter 1 verse 23 ay binanggit ko nung ibig sabihin ng Emmanuel. Sabi po rito, the virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. Ito po ang kahulugan ng salitang Emmanuel na minsan ay naririnig natin, lalo na kapag Kapaskuhan. Ano po ang ibig sabihin ng God with us? Na ang Diyos ay sumaatin. Hindi lamang ngayong Kapaskuhan, sa kanyang pagdating o sa kapanganakan ng ating manunubos, kundi sa bawat araw at panahon ng ating buhay, kasama natin ang ating Diyos, God with us. So what does God with us means? Unang-una, God with us means that God became man in the person of Jesus Christ. Ang ibig sabihin po na sumaatin ng Diyos ay ang Diyos ay nagkatawang tao sa pamamagitan ni Jesucristo. At bakit kailangan
magsakatawan tao o maging tao ang Diyos at ipadala niya ang kanyang kaisa-isang buktong na anak na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Sabi po sa John 3:16, ito po ay familiar verse, alam na alam natin, ang sabi po roon, gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa bawat sangkatauhan o sa bawat isa sa atin. Kung kaya kanyang ipinadala ang kanyang kaisa-isang buktong na anak upang sa pamamagitan niya ang lahat ng sasampalataya ay magkakaroon ng kaligtasan, ng buhay na walang hanggan. So in other words, nagkatawang tao ang ating Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iligtas ang sangkatauhan sa tiyak na kapahamakan na patutunguhan niya sanhi ng kabayaran ng kasalanan. At kung hindi siya o wala siyang kikilalaning Diyos at Panginoon at tagapagligtas, ang tao ay patutungo sa dagat-dagatang apoy. Ito po yung sinasabi sa Romans 3:23. Na ang sabi po roon, or rather 6:23, ang sabi po roon, the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayan saan? Sa dagat-dagatang apoy. Ang taong wala sa Panginoon at hindi kumikilala kay Jesus bilang kanyang tagapagligtas, ay 2 beses mamamatay. He will experience 2 death. Unang-una po, physical death. And secondly, spiritual death. Siya'y mapaparusahan sa dagat-dagatang apoy. Subalit ganun na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa. Ayaw niya na tayo po ay mapahamak sa dagat-dagatang apoy. Subalit hindi naman natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Hindi tayo maliligtas sa kapahamakan sa pamamagitan ng ating mga gawa at mabubuting gawa. Hindi rin naman tayo maaaring maligtas ng relihiyon. Ano mang relihiyon na kinabibilangan natin, hindi ito magliligtas sa atin upang sa tiyak na kapahamakan. At hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Hindi rin naman tayong kayang iligtas ng tao o sino paman. Kung kaya ang Diyos ang gumawa ng paraan, ibinigay niya, ipinadala niya, isinugo niya ang kanyang kaisa-isa't buktong na anak, ang ating Panginoong Hesus, upang sa pamamagitan ng pag-alay ng Diyos, ng Panginoon, ng kanyang buhay bilang kabayaran sa kaparusahan ng kasalanan ng tao, ang sinumang sasampalataya sa ating Panginoong Hesus ay magkakaroon na ng kaligtasan, ng buhay na walang hanggan. Kailangan ng Diyos na siya na mismo ang gumawa ng paraan upang iligtas ang tao, at yan ay nagganap nung nagkatawang tao ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. God with us. He became man. Upang tayo ay iligtas sa tiyak ng kapahamakan. Yan po ang ibig sabihin ng sumasa atin o sumaatin ng Diyos. Another reason why God became man in the person of the Lord Jesus Christ, so that the Lord Jesus Christ will become the mediator between God and man. To reconcile man with God. Ipagkasundo ang tao sa Diyos. Alam natin na ang kasalanan ay nagpahiwalay sa tao sa Diyos. Kung kaya kailangan ipagkasundo muli ang tao at ang kasalanan ay mapagbayaran. At ang gumawa po noon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus nang siya'y magkatawang tao. Nung ang Diyos ay magkatawang tao, ang Panginoong Hesus ang naging tagapamagitan, the mediator between God and man. Kung kaya ang sabi po sa 1 Timothy 2:5, for there is one God and one mediator between God and man, or mankind, the man Christ Jesus. Iisa ang Diyos at iisang tagapamagitan sa between God, sa pagitan ng tao at ng Diyos, at yan ay walang iba, si Kristo Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao. So ito po ang dahilan kung bakit kailangan magkatawang tao ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang merong mamagitan
sa Diyos at ang tao at ipagkasundo ang tao sa Diyos. Sabi po sa Acts 4:12, salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Ang kaligtasan ay matatagpuan sa ating Panginoong Hesus lamang. Sapagkat walang ibang pangalan na ibinigay sa ilalim ng langit na sukat ikaligtas ng tao, kundi sa pangalan ng Panginoong Hesus lamang. At yan ay nagganap at nangyari nang sumaati ng Diyos. When God became man like us, nung nagkatawang tao ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, nagkaroon ng kaligtasan. At ang kaligtasan ay matatanggap lamang sa pamamagitan ng ating pananalig at pananampalataya kay Kristo Jesus. Ito po ang dahilan kung bakit, o ito po ang kahulugan na sinasabi nating God with us, o sumaatin ang Diyos. Another reason of why he became man in the person of Christ Jesus is that to become one like us and be our ever-present help, upang maging katulad natin. At dahil siya'y naging katulad natin, naranasan niya, nadama niya, kung ano ang nadarama ng tao, kung ano ang laman ng ating mga puso, ito rin ay kanyang nadarama. Kung ano ating mga pinagdaraanan, ito ay pinagdaraanan din ng Panginoon. At dahil naranasan niya, He is a perfect helper na makatutulong sa atin sa lahat ng ating mga nararanasan, sa lahat ng ating mga pangangailangan. Sabi po sa Hebrews, for this reason, he had to be made like them, fully human in every way, in order that he might become a merciful and faithful high priest in service to God, and that he might make atonement for the sins of the people. So sinasabi po ng Hebrew, chapter 2, verse 17, nagkatawang tao ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, sumaati ng Diyos upang maging katulad din ng tao, at dahil doon maranasan niya ang nararanasan ng tao, and therefore siya ay isang perfect na higit na makatutulong sa atin upang hindi lamang para sa kabayaran ng kasalanan, kundi makatutulong sa atin sa lahat-lahat ng ating mga pangangailangan. So, the very reason why God became man, why God, kung bakit sumaati ng Diyos at nagkatawang tao, upang meron tayong katulong. Ibig kong sabihin, merong daramay sa atin, meron tayong kaagapay sa lahat-lahat o sa bawat yugto o sa bawat panahon ng ating buhay, whatever the circumstances is in our life, we have our helper na nakakabatid, nakakaalam, nakakaunawa ng ating pinagdaraanan, nararanasan. Ang tao, minsan hindi ka maiintindihan, hindi ka maunawaan. Minsan nga, ang tao, huhusgahan ka pa, tatalikuran, iiwanan. Subalit ang ating Panginoon, kailanman, ay kasama natin. At alam niya, batid niya, talus niya, ang ating nadarama. Alam niya kung tayo'y nalulumbay, namimigati. Alam niya rin kung tayo ay nagagalak. Alam niya kung tayo may mga problema, may mga inaalala. Alam niya kung tayo may pangamba. At dahil naranasan ng Diyos ang nararanasan ng tao, siya ang higit na makatutulong sa atin. Kung kaya nga ang sabi ng salita ng Panginoon sa awit, sa Psalm, He is our ever-present help in times of trouble. Kaya kapag tayo po ay nakakaranas ng pagdarahop, paghihirap, pangamba, ng takot, ng pag-aalala,
ng kahirapan, wala tayong tanging dapat tawagin at nalalapitan, kundi ang ating Panginoong Yesus, sapagkat alam niya, batid niya ang ating mga nararanasan. Ito ang dahilan kung bakit ang Diyos ay nagkatawang tao at sumaatin at naging katulad natin. Kung kaya ito po ang ating pakakatandaan. Another reason or another meaning of God with us, isa pa po sa kahulugan ng salitang God with us o sumaatin ng Diyos, ang ibig pong sabihin noon na ito po yung katiyakan ng ating Diyos ay lagi nating kasama. It is an assurance of God's abiding presence. Sabi po sa Romans 8:31, if God is with us, who can be against us? Kung ang Diyos ay nasa sa atin, sino pa o sino ang makagagapi sa atin? Wala pong makalulupig sa atin. Sapagkat nasa sa atin ang Diyos. God with us. At yan ay mararanasan ng sinumang sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ang sinumang pinaghaharian ng Diyos sa kanyang buhay. Ang paghahari ng Diyos ay hindi po yung sa mga palasyo. Ang kaharian ng Diyos ay hindi po isang lugar. Bagamat ang kaharian ng Diyos ay nasa kalangitan kasama ng lahat ng mga mananampalatayang nasa sa Panginoon na, subalit ang kaharian ng Diyos ay nasa puso din po ng tao, in the here and now. Mararanasan natin ang kaharian ng Diyos. At ang sabi po roon, ang sino man pinaghaharian ng Diyos, hindi siya kailanman malulupig, magagapi ng kalaban. At hindi lamang ng gawa ng kalaban. Hindi siya magagapi ng anumang mga alalahanin, ng mga problema. Hindi siya magagapi ng anumang mga palaso ng kalaban. Sabi po sa Romans 8:31, if God is with us, who can be against us? Yan pong ibig sabihin ng God with us. Nakasama natin ang Diyos araw-araw sa bawat segundo, oras ng ating buhay. At ang pangako ng Panginoon in Hebrews 13:5, sabi po ng ating Panginoon, ang pangako ng Diyos sa atin, I will never leave you. I will never forsake you. Hindi kita kailanman iiwanan, hindi kita kailanman pababayaan. Yan pong isang dakilang katotohanan ng Kapaskuhan. Ang Diyos ay nagtatawang tao sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang ang bawat sumasampalataya kay Jesus ay makatatanggap ng kaligtasan at hindi lamang kaligtasan sa tiyak na kapamakan, kundi maging sa oras at araw na ito at sa bawat araw ng ating buhay, meron tayong kasama, kaagapay, katuwang, na hindi tayo iniwan kailan paman. At nangako sa atin na hindi tayo pababayaan sa oras ng ating pag-iisa. Sa oras na tayo ay lubos-lubos na nahihirapan, lubos na napapagod, napapagal sa ating mga daladalahin. Sa oras na tayo ay nalulumbay, namimigati. Sa oras na tayo ay may nadaramang takot. Sa oras na tayo ay may mga alalahanin. Ang ating Diyos ay kasama natin. God with us. At ito po huwag natin kalilimutan. Sapagkat ang malungkot na nanggaganap ay kapag tayo ay nasa kumbaga in the lowest point in our life, kapag tayo ay nakararanas na ng kahirapan, sa halip na tayo ay lumapit sa Diyos na siyang higit na makatutulong sa atin, ay iba yung pinupuntahan natin, iba yung ginagawa natin, iba yung nilalapitan natin. Bagamat hindi naman masama na tayo ay lumapit sa ating mga kaibigan, mahal sa buhay, mga kapatiran, subalit huwag nating kalilimutan na dapat unahin natin ang ating Panginoon.
Sa Kanya tayo lumapit, sa Kanya natin idulog ang lahat-lahat ng laman ng ating mga puso sapagkat siyang higit na nakakaunawa sa atin. At nangako sa atin na hindi tayo kailanman iiwanan at pababayaan. Minsan nga may nagsasabi, nasaan ang Diyos? Natutulog ba ang Diyos? May ganyan pa tayong maririnig. Nakalilimutan natin at kinalilimutan natin na ang Diyos ay nangako na hindi tayo iiwan. Ibinigay niya, inialay niya mismo ang kanyang buhay para sa atin. Meron pa bang mas hihigit pa riyan? Meron pa bang mas mahirap na gagawin ng Panginoon para tayo abutin sa ating kalagayan? Wala po. Kung kaya ito po ang isang dakilang katotohanan na dapat po nating tandaan, taglayin, isa puso, hindi lamang ang Kapaskuhan, kundi araw-araw, day by day, nakasama natin ang Diyos, God with us. Ito po magpaalala sa atin na sa oras na kung saan tayo ay when we are beset with problems and troubles in life, kung tayo humaharap sa mga maraming problema at pagsubok sa buhay, pakatandaan natin may kasama tayo o kasama natin ang Diyos. Sa oras na tayo ay nahihirapan, nasasaktan, hindi lamang physically o kundi maging sa ating mga damdamin, emotionally, huwag nating kalilimutan na kasama natin ang Diyos. God with us upang tayo ay tulungan. At kung tayo ay nag-iisa at tayo ay inilisan o iniwanan ng ating mga mahal sa buhay o ng mga ating yung mga taong pinagkakatiwalaan natin, tayo ay kumbaga pinagtaksilan o nilinglang, huwag nating kalilimutan na may kasama po tayo at kasama natin ang Diyos na higit na makauunawa sa atin at ang kanyang pag-ibig at pagmamahal sa atin kailanman hindi magmamaliw. Kung tayo ay nakadarama na para bagang walang nagmamahal sa atin, kumbaga tayo ay nakadarama na kumbaga walang nakauunawa sa atin, huwag nating kalilimutan na hindi tayo kailanman iniiwan ng ating Diyos. Kasama natin ang Diyos. At siyang higit na nakauunawa at higit na nagmamahal sa atin ng walang patakaran. Ang tao, mamahalin tayo kapag meron silang nakukuha sa atin. Kapag napapakinabangan tayo ng tao, mahal nila tayo, naaalala nila tayo. Pero kapag wala na tayong maibigay, wala na tayong maitulong, wala na silang kumbaga wala na tayong pakinabang sa kanila, ang tao iiwanan tayo, kakalimutan tayo. Subalit ang ating Diyos kailanman hindi tayo iiwan at pababayaan. Kasama natin ang Diyos, God with us. At kung tayo ay kung may mga tao na tayo ay we are being judged, hinuhusgahan, pinaparatangan ng mali, o mayroong mga taong tayo ay kinamumuhian, ang Diyos kailanman ay kasama natin at kailanman hindi tayo huhusgahan sa ating mga maling gawi. In other words, hindi natin sinasabi na God will tolerate our sin, pero ang Diyos sa halip na tayo ay husgahan, tayo ay makadarama ng kanyang pagmamahal. Natatandaan niyo po yung babaeng nahuli na nangangalunya? Nung tinanong ng Panginoon, nasaan na mga taong humuhusga sa iyo? May mga bumato ba sa iyo? Ang sagot ng babae, wala po. Sabi ng ating Panginoon, gayon din. I'm not condemning you, sabi ng Panginoon. Humayo ka na at mabuhay ng payapa. Alam niyo po, sa Diyos lamang natin madarama ang walang patakarang pagmamahal. Na hindi tayo huhusgahan kung sino tayo, kundi tayo ay mamahalin, maging sino ka man. Sabi nga nung awitin. Ang Diyos ay kasama natin. God with us. At yan po ang tandaan po natin. Hindi lamang sa araw ng Kapaskuhan, kundi sa bawat araw ng ating buhay. At ngayon pong Pasko,
kung saan pinagdiriwang natin ang pagdating ng ating Panginoon. Ngayong Pasko na ating nabatid at nalaman ko anong ibig sabihin ng God with us, nawang katotohanan ito ay magbigay sa atin ng kagalakan ngayong Kapaskuhan. Upang maging merry ang ating Christmas, huwag nating kalimutan, kasama natin ang Diyos. At dahil kasama natin ang Diyos, magiging masaya, maligaya, puno ng kagalakan ang ating Kapaskuhan. Kahit man wala tayong higit na pananalapi sa ating bulsa, sa ating mga pitaka, kahit man sala tayo sa mga material na bagay, subalit dahil kasama natin ang Diyos, magiging merry ang ating Christmas. Magiging masaya, puno ng kagalakan, dahil kasama natin ang ating Diyos. God is with us. At dahil kasama natin ang Panginoon, ito'y magbibigay sa atin ng kapayapaan. Mararanasan natin ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng sanlibutan ng mundong ito. It will bring us joy. Hindi lamang kapayapaan, kundi kagalakan. Kagalakan na hindi mababayaran ng anumang pananalapi. Na hindi mabibigay ng anumang mga material na bagay. At ito magbibigay sa atin ng dakilang pag-asa. Na kahit man tayo dumaraan, sa maraming mga problema, dumaraan sa maraming mga hamon sa buhay, alam natin na meron tayong tinatanaw na pag-asa. Meron tayong pag-asa at yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Sabi ng Panginoon, huwag kang labis na manimdim. Let not your hearts be troubled. Trust in the Lord. Trust in me. Sabi ng Panginoon, magtiwala ka sa akin. Sa bahay ng aking ama, maraming silid, sabi ng ating Panginoon. At ako'y patutungo roon at ipaghahanda kita ng isang silid. Ito ay totoo. Kung hindi ito totoo, hindi ko sasabihin sa inyo, sabi ng Panginoon. At ako'y muling babalik, sabi ng Panginoon, upang kayo ay makasama sa aking kaharian. So, meron tayong dakilang pag-asa sapagkat hindi tayo kailanman iniwan ng ating Diyos, God with us. So ito pong Kapaskuhan na ito, magbigay sa atin ng pag-asa. Lalo na po sa pagpasok ng bagong taon, 2022, hindi natin alam ang mangyayari, hindi natin alam ang bukas, pero alam natin kung sino may hawak ng bukas, kung kaya tayo po ay may dakilang pag-asa na ano man ang maganap, ano man ang mangyari, hindi tayo iiwanan ng ating Diyos at pababayaan kailan paman. Ito magbigay sa atin ng kapayapaan sa ating isipan at kapanatagan sa ating puso. Magdulot sa atin ng kagalakan, ng sigla, upang ang ating Kapaskuhan ay maging merry, maging maligaya. And as we greet one another a Merry Christmas, ito pong ating isa puso, isa-isip, na hindi tayo kailanman iniwan ng Diyos. Kasama natin ang Diyos. Araw-araw. God is with us. Emmanuel. Pagpapala po sa bawat isa, maligayang Pasko po sa bawat isa. Tayo po ay manatili sa presensya ng Panginoon. Tayo magpasalamat sa Diyos. At patuloy nating idulog ang ating mga sarili, ang ating puso sa Panginoon. At pasalamatan siya sa kanyang pagmamahal, sa kanyang banal na pangako na hindi niya tayo kailanman iiwanan at pababayaan. That God is with us. Sumaatin ang ating Diyos. Panginoon, maraming salamat po, Ama, sa inyong mga banal na salita na aming tinanggap at narinig. Salamat nga po, Panginoon, sa katotohanan na kailanman hindi nyo kami iniwan at pinabayaan. Kasama namin kayo sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon ng aming buhay. Salamat
sapagkat kayo ay nagkatawang tao sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang kami magkaroon ng kaligtasan at higit sa lahat, upang kayo ay aming makasama sa bawat araw ng aming buhay. Na siya naming kaagapay, katuwang, at umaabot sa amin araw-araw sa lahat ng aming mga pangangailangan. Salamat, O Diyos, sa kapayapaan, kagalakan, at tagumpay. O God, salamat po ng marami. Aking pong dalangin sa bawat isa na naririto ngayon, sa inyong paanan, as we celebrate Christmas, ay maranasan namin, Panginoon, ang tunay na diwa at kahulugan ng inyong pong pagparito, ng inyong pagdating, ng Kapaskuhan. Maranasan namin, Ama, ang pag-asa, maranasan namin ang kapayapaan, ang kagalakan, at maranasan namin ang inyong dakilang pagmamahal. Ito po ang aming dalangin sa ngalan lamang ng inyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at aming tagapagligtas.